Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral patungkol sa katotohanan na ito po ay naputol sa kadahilanan na ang aking pong cellphone ay namatay. Hindi ko nalaman na ito pala ay patay na. Kaya't ako po ay nagdesisyon na ipagpatuloy ito dito sa aking kwarto para hindi po putol yung ating pag-aaral patungkol dito sa katotohanan. So nandito po tayo sa function ng kautusan. Ito po ay mababasa natin sa Exodo chapter 20 verse 20. Bakit ba binibigay ng Panginoon Diyos ang 10 kautusan kay Moises doon sa bundok ng Sinai? So sabi dito, at sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kaniya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. So ito pala pong itong Ten Commandments, ito po pala ibinibigay ng Panginoon sa bansang Israel na ito po yung subukan ng Panginoon kung sila ba'y magiging tapat o hindi. At upang ang takot sa kanila ay sumakanila. Takot po ito sa Panginoon. Ito po yung takot na hindi lumalayo. Ito po yung takot na ibig sabihin ay nirerespeto mo ang Panginoon. So ito po yung dahilan kung bakit may kautusan na Ten Commandments na binibigay doon sa bundok ng Sinai. So sabi dito sa Roma chapter 3 verse 20, ito po yung pampitong pangsyon ng kautusan. Sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paninginiya. Sapagkat sa magitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So ito po pala yung pangsyon na pangpito ng kautusan. Dito po pala natin makikilala yung kasalanan sa kadahilanan na mayroon pong kautusan. So, ito po ay parang salamin yung kautusan na kapag titingnan mo sa salamin, makikita mo yung iyong sarili at nakikita mo kung saan ka may dumi. At kung ilalagay natin sa ating buhay, makikita natin kung ano po yung kailangan nating ayusin sa ating buhay dahilan dito sa kautusan. So, sabi pa dito, sa pamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap. Ano bang ibig sabihin nito mga kasama? Ibig sabihin, hindi po tayo magiging ganap sa Panginoon hanggang tayo ay nagiging masunurin sa kautusan. Kasi hindi po tayo naligtas sa magitan ng pagsunod sa kautusan o sa gawa. Kundi tayo po ay naligtas sa magitan ng pananampalataya, sa magitan ng grasya ng Panginoon na ating sasampalatayanan yung tagapagligtas. And then, yung pong patunay no, na tayo ay sumasampalataya sa Kaniya, ay yun po yung mga gawa. Ito po yung pagsunod sa kautusan. So ito po yung magkakakoneksyon. Pero kailangan po nating maunawaan kung paano ba yung function niya ng mga katotohanan ito. So dito naman tayo sa pangatlong function ng katotohanan na ito po si Jesus Christ. So sabi dito, tagapagligtas na lalapitan ng tao upang mapatawad ang kasalanan. So doon po sa nabanggit natin sa umpisa, sa panguna na katotohanan, ano yon? Yung kautusan, yung Biblia, ito po yung kasunod si Jesus Christ. Ang tagapagligtas po, hindi po yung Biblia, hindi rin yung kautusan. Hindi po yun yung tagapagligtas. Pero yung pong kautusan, saka yung Biblia, ito po yung nagtuturo sa tagapagligtas. Na ito po si Jesus Christ, na ito po yung lalapitan ng tao upang yung tao mapapatawad sa kanyang kasalanan. Sabi dito sa Lucas chapter 2 verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord. So si Jesus Christ po yung tinutukoy dito sa aklat ng Lucas na ipapanganak dun sa bayan ni David. Na ito po yung tagapagligtas. Ito po si Jesus Christ na ang fulfillment po nito nung siya ay ipinanganak dun sa Bethlehem. Sabi pa dito sa 1 Corinto chapter 15 verse 3, Christ died for our sin. Si Jesus Christ po yung namatay para sa ating mga kasalanan. Na dapat tayo ang mamamatay pero siya na po yung nagbayad ng ating kasalanan kasi alam po ng Diyos na hindi po natin kayang bayaran yung pong ating kasalanan kasi tayo po ay mas mababa
kaysa sa mga anghel. At ang kautusan po na nalalabag ng tao, ito po ay transcript ng Panginoon o ito po ay kapantay ng Diyos. And then dito po sa kaya nga, kailangan ang magbabayad yung pong kapantay ng kautusan, which is yung po yung anak ng Diyos. Dito po sa Revelation chapter 1 verse 5, unto him that love us and wash us from our sins in his own blood. So ito po in his own blood. So nagkukulang lang ito. Sabi dito, si Jesus Christ po yung naghugas ng ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Bakit ba tayo nahuhugasan sa pamagitan ng dugo? Kasi wala pong kapatawaran sa sino mang nagkakasala na without the shedding of blood. Sabi po dito, mababasa po natin ito sa Hebreo chapter 9 verse 22. And without shedding of blood is no remission. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. So titingnan natin ang pangsyon ni Jesus Christ. Dito po natin mababasa sa aklat ng Juan chapter 5 verse 39 hanggang 40. So sabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So sabi dito, pinapasaliksik ni Jesus Christ yung mga kasulatan. Kasi dito po sa kasulatan, nakasulat yung pong patungkol sa Kanya. Na dito po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag atin siya makikilala ng tunay. And then, kaya nga lang, marami ang tao na ayaw lumapit sa tagapagligtas. Kasi hindi nila nakikilala na ito po pala si Jesus Christ, yung ating tagapagligtas. Ano pa? Sabi dito sa Lucas chapter 2 verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So yung po mga disciple ni Jesus Christ, sila po yung nangangaral patungkol sa tagapagligtas na si Jesus Christ na siyang tatanggapin dapat ng tao, na pinoproclaim ng mga disciple na ito pong tagapagligtas ng lahat ng tao ay ipinanganak dun sa bayan ni David. Ito po yung matagal nang nakasulat. Matagal na itong nakahula sa aklat ng Mikas dun sa Old Testament bago pa si Jesus Christ ipapanganak dun sa bayan ni David, dun po sa Bethlehem. Dito pa sa pangatlong pangsyon ni Jesus Christ. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So sino po dito ang nagsasabi na gusto niyang ibigay sa atin yung kanyang tinanggap? Ito po ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So pansinin niyo si Apostol Pablo, ito po ay numero 1 persecutor na mga disciple ni Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, and then yung mga disciple ni Jesus Christ ay nangangalat, ito pong itong si Saul, itong si Pablo ng dating Saul, ito po yung nagpipersecute na mga lingkod ng Panginoon, na ito po ay na-convert. Nung pong na-convert siya po ay naging epektibong sundalo ni Kristo. Na sabi niya, ano ang kanyang unang ginagawa? Tinanggap muna niya si Jesus Christ, hindi yun naman yung kanyang ibinibigay dun sa mga follower ng Panginoon. Dun sa mga taong naghahanap ng katotohanan. So ano pa? Sabi dito sa Revelation chapter 1 verse 5, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa magitan ng kaniyang dugo. So ano po yung pangsyon dito ni Jesus Christ na pang-apat? Siya po yung nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa magitan ng kaniyang dugo. So yung pong kasalanan natin, hindi po natin yung kayang bayaran. Kasi ito po ay nangangailangan ng buhay
ng offender. At kumbaga, ganito yon. Kung ikaw ay nagkakautang ng isang halaga sa bangko na let's say 100,000 ang halaga. Ngayon, kapag ikaw ay nakabayad lang ng 95,000, hindi mo pa nabayaran yung iyong pagkakautang unless na mababayaran mo yung equal amount ng iyong inutang. So ganito po yung ating kalagayan. Tayo po ay hindi kapantay nung kautusan na nalabag. Therefore, hindi natin kayang bayaran yun kahit yung pong buhay ng anghel. Hindi yung kayang bayaran yung ating kasalanan. Kasi tayo po ay mas mababa pa sa anghel at yung anghel mas mababa pa rin sa Diyos. Kasi sila po ay nilalanglang. So kaya nga dito, nangangailangan po tayo ng tagapagligtas na ito po si Jesus Christ. Bakit ba dito binabanggit na siya yung saksing tapat? Ano ba yung sinasaksihan ni Jesus Christ? Siya po ay sumasaksi na ang Diyos ay pag-ibig. Sinasaksihan niya na yung kanyang ama ang siya nagpadala sa kanya. Pansinin niyo mga kasama, mga tagapanood, kung gaano ka mapagmahal ang Diyos. Kung kayo ba ay mayroong kaisa-isang anak na ito ay mahal na mahal nyo, papayagan nyo ba na ito ay mamatay na kapalit ng iyong kaaway? Diba? Papaintulutan nyo ba yun? Pero dito nakikita natin na yung ama ay pumayag na yung kanyang kaisa-isang anak ay mamatay para lang tayo ay makabalik sa pagsunod. Para lang tayo makabalik sa ating original na kalagayan na tao na hindi namamatay. So kaya nga sabi dito, siya yung saksing tapat. Kasi kung hindi si Jesus Christ dumating, maaaring may doubt pa tayo sa existence ng Diyos. Diba? Magdududa pa tayo kung talaga bang may Diyos. Pero nung si Jesus Christ ay dumating, wala na pong wala nang question doon sa existence ng Diyos. Ano pa? Saksing tapat na sinasaksihan niya na yung kanyang ama at siya ay isa. Na ipinapakilala ni Jesus Christ na siya talaga yung tagapagligtas na panganay sa mga patay. Bakit ba dito binabanggit na si Jesus Christ ay panganay sa mga patay? Kasi sa lahat po ng namatay na nabuhay ulit, ay siya lang po yung hindi na ulit namatay. So, pansinin nyo, sa account ng Biblia, mayroon po diyang mga binuhay si Jesus Christ. Una, ito po si sa aking pagkakaalam, ito po si Lazaro na taga Bethany, na kapatid ni Maria sa ni Marta. Na ito po ay namatay, 4 days ng patay, pero ito po ay binuhay ni Jesus Christ. Ano pa? Ito pong anak ni Jairo, hindi ako nagkakamali, na 12 years old na dalaga na ito po yung namatay, pero ito po ay binuhay ulit ni Jesus Christ. Sino pa? Yung pong anak ng babaeng balo na nakasalubong ni Jesus Christ doon sa lugar ng Nain, na nahabag si Jesus Christ doon sa babaeng balo, at ang ginawa niya, pinatigil niya yung prosesyon, and then binuhay niya yung patay. Pero ito pong mga binuhay na ito ni Jesus Christ na mga patay, ay ito po ay subject to death pa din. Ito po ay namatay ulit. Pero ito pong si Jesus Christ, nung pong siya ay namatay at nabuhay after 3 days, siya po ay hindi na ulit namatay. Kaya nga dito, binabanggit na siya yung panganay sa mga patay. So ano pa? Sabi dito sa Hebreo chapter 9 verse 22, ito po yung kanyang panglimang pangsyon. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat na mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, dito makikita natin mga kasama na dito sa kautusan, nire-required po ng kautusan na may pagdanak ng dugo. Kapag nilabag mo yung kautusan, ibig sabihin may parusa na kailangan may yung buhay ng
nagkasala ang dinidemand ng kautusan. Kaya nga sabi dito, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, pansinin niyo mga kapatid, paano ba ito maiintindihan itong talatang ito? Nung ang tao ay nagkakasala sa batas na moral doon sa halamanan ng Eden. Kasi yung prinsipyo po ng Ten Commandments, doon pa lang sa halamanan ng Eden ay ay nandoon na sa halamanan ng Eden pa lang. Ito po yung moral law. Nung ang moral law ay nalabag ng tao, ang sabi ng Panginoon, kapag kayo kakain niyan, walang pagsalang kayo ay mamamatay. Pero alam natin ang account na ang tao po ay nagkakasala. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay naggawa pa siya ng isang kautusan. Ito po ay tinatawag na ceremonial law. Na kapag magkakasala ka dun sa moral law, ay dinidemand ng moral law ay yung pong buhay ng offender. Kaya nga dito sa ceremonial law, ang gagawin ng taong nagkakasala, maghahandog siya ng tupa, ng kambing, o baka, o pag mahirap siya, bato-bato o kalapate. Ito po yung kanyang iahandog dun sa santuario, dun sa Old Testament. So, ito po yung tinatawag na lumang tipan. Na dun po sa lumang tipan, nangangailangan po ito ng ng pagdanak ng dugo. Ibig sabihin, dun po sa sa santuario, dun sa earthly sanctuary. Pero po, pagdating dito sa Hebreo, meron po ditong binabanggit na heavenly sanctuary. Na dito po ay kailangan din ng dugo. Kaya nga, dun sa kautusan na nalabag ng tao, so ang kailangan magbayad ay yung kaisa-isang anak ng Diyos. Na yung pong dugo ni Jesus Christ, yung makapaglilinis ng ating kasalanan, na iahandog niya ito saan? Dun sa heavenly sanctuary. Kaya nga, pag pag-aaralan nyo sa Biblia, hindi lang isa ang santuaryo. Ito po ay dalawa. Isa sa lupa. Nababasa po natin ito sa sa aklat ng Exodo, Levitico 4. Mababasa niyo yan sa Exodo chapter 25 and so on. And then, hanggang doon sa Levitico 4. Hanggang sa Levitico 16. Mababasa niyo rin yan mga kasama. Yung patungkol diyan sa earthly sanctuary. So kaya nga, ito pong earthly sanctuary na ito po yung na-abolish na nung si Jesus Christ ay nabayubay na dun sa cross. Kasi yung pong na yon, yung paghahandog ng mga tupa, ng mga kambing dun sa earthly sanctuary, ito po yung anino sa pagdating ng tagapagligtas. So yung pong yung santuario sa langit, hindi natin yun maintindihan kung paano tayo tutubusin ni Jesus Christ, kung paano niya tayo babayaran sa ating mga kasalanan unless na ipakikita ng Panginoon yung serbisyo ng heavenly sanctuary dito sa lupa. Kaya nga, dun sa Exodus chapter 25, verse 8, dito po ay nagpapagawa ng santuario kay Moses. Malang sa ganun, makikita natin kung paano ba nililinis yung ating mga kasalanan sa magitan ng paghahandog. Na doon sa paghahandog na yon, yung pong buhay ng handog ay nawawala. Kailangan pong patayin yung yung hayop na kahalili sa mga kasalanan para yung kasalanan mapapatawad. So kaya nga dito sabi dito, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So dito maintindihan natin mga kaibigan na yung pagkamatay ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo, doon sa cross, ito po ay napakahalaga. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi po yun nangyari. Ano pa? Sabi dito sa pang-anim. Mababasa po natin ito sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12. Sabi dito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pag itaas pa po natin yung basa dito sa talatang ito, ang tinutukoy po dito ay si Jesus Christ, yung pangalan ni Jesus Christ. Siya lamang yung tagapagligtas. Wala nang iba pa. Wala nang kahit na sino pang deity
na sinasamba ng mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan. So kaya nga dito sa mga talata nating makikita sa Biblia, malinaw nating maiintindihan na ang function talaga ni Jesus Christ, siya po yung tagapagligtas na kailangan na tanggapin ng tao. So ito po yung pang-apat na function ng katotohanan. Ito po yung banal na espiritu. So sabi dito, mananahan sa tao upang tulungan tayo na makatupad sa kautusan. So tayo po na merely tao, hindi natin kayang sundin ang kautusan ng Diyos kung wala po yung gabay ng banal na espiritu. Sabi dito sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 26, the Spirit also helpeth our infirmities. Yung pong banal na espiritu, siya po yung tutulong sa ating mga kahinaan para yung pong ating mga kahinaan magiging kalakasan natin. Sa tulong po yun ng banal na espiritu ay makakasunod po tayo sa requirement ng Panginoon. Dito pa po sa Aklat ng Juan, chapter 16, verse 13. Sabi dito, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Sabi dito, kung siya, ang banal na ang espiritu ng katotohanan, kung siya'y dumating, ay papatnubayan daw niya tayo sa lahat ng katotohanan. So, pansinin nyo dito, may binabanggit ditong all truth. Pansinin nyo, may nakalagay dito na all. So, kaya nga, binabanggit ko na sa inyo na sa Biblia, hindi lang po isa ang katotohanan, sila po ay apat. Yung pong apat na katotohanan na ito po yung mga tumutulong sa atin para tayo ay magtatamo ng kaligtasan. So, ano pa? Dito sa aklat ng Juan pa rin, chapter 14, verse 26. Ano sabi dito? But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Sabi dito, subalit, ang mga aliw, kung siya ay, subalit ang mga aliw, na ito yung banal na espiritu, na ipapadala ng Ama, sa kanyang pangalan, ay dumating, ay tuturuan niya tayo sa lahat ng mga bagay. Referring kay Jesus Christ. So, pansinin natin, basahin natin sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us, with groanings which cannot be uttered. Sabi dito, kaya nga, yung banal na espiritu, siya po yung tutulong sa ating mga kahinaan. Kasi, tayo po ay hindi natin alam kung paano yung ating ipag-pray. Ano ba yung ating sasabihin sa ating mga panalangin. Pero, sa tulong po ng banal na espiritu, siya po yung mamamagitan. Siya po yung intercede. Sa magitan ng kanyang intercession, yung ating mga hikbi na hindi natin masabi, siya po yung magsasabi nito sa Diyos. So, pansinin natin, napakabuti ng Diyos. Tinutulungan niya tayo dun sa mga bagay na hindi natin kaya. Ang kailangan lang natin, mga kaibigan, ay tanggapin siya. So, dito, makikita natin, kung tatanggapin lang talaga natin ang Diyos, ang kaligtasan hindi malabo eh. Abot kamay natin ang kaligtasan. Hindi na nagkukulang ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mga katotohanan na magiging gabay natin para tayo ay magtamo ng kaligtasan. Sabi dito sa Juan chapter 16 verse 13, gayunmay kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kapag dumating po yung banal ng espiritu, papatnubayan niya tayo para mababalansin natin yung mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Mababalansin natin yon. At malalaman natin kung ano ba yung mga katotohanan na yon. Kasi may binabanggit ditong all truth. Sapagat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, sinasabi dito sa talata, mga kasama, na ang Espiritu ng Diyos, hindi daw po siya magsasalita
ng kanyang sarili, kundi yung kanyang narinig. So, saan niya narinig? Sa Ama. So, kung tayo, nakikita natin na si Jesus Christ, binayaran niya yung ating mga kasalanan na sa mga previous nating pag-aaral, 3 beses siyang pumasok doon sa trono ng God the Father, na pagpasok niya ng ikatlo, siya po ay naging masaya with benevolence, na nakikita natin na yung kagustuhan ng anak ng Diyos na si Jesus Christ ay nagkaroon ng katuparan na yung kanyang ama ay pumayag para bayaran ni Jesus Christ yung ating mga kasalanan. Nakikita niyo kung gaano ko mapagmahal yung Diyos. Pwede naman silang gumawa ng panibagong tao na kahalili natin. Pero bakit dadaan pa dun sa kamatayan ng kaisa-isang anak ng Diyos? So dito nakikita natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, makikita natin dito sa talata, hindi magsasalita yung banal na espiritu ng kanyang sarili, kundi yung narinig niya sa kanyang ama. So, pansinin nyo, nakikita natin na si Jesus Christ at yung banal na espiritu, pareha sila ng sasabihin. Sinasabi ni Jesus Christ na hindi siya magsasalita ng kanyang sarili, kundi yung ama ang suman sa kanya. At kung ano yung sinabi sa kanya ng ama, yun po yung kanyang sinasabi. So, ganun din po yung banal na espiritu. Na nakikita natin na ang Ama, ang Diyos Ama, ay mahal na mahal niya tayo. So sabi dito sa John 14 verse 26, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatibagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. So makikita natin dito sa sa talata na ito na yung pong mga aliw, ito po yung banal na Espiritu ay dadating. So, sino po yung magsusugo sa kanya na aking susuguin sa inyo? Yung pong magsusugo dito ay ito po yung nagsasabi doon sa mga disciple na siya po ay aalis. Kapag siya umalis, ipadadala niya yung mga aliw. Ito po ay walang iba kundi yung God the Son na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Ito po yung manggagaling sa langit. Ito yung pong banal na Espiritu. Sa makatibagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. So, pansinin nyo, yung akin dito, sino ba ito? Si Jesus Christ po itong akin dito. And then, makikita natin na siya din po yung magsusugo. Ito. Yung magsusugo dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, malinaw na ang Diyos talaga, mahal na mahal niya tayo, mga kaibigan. So, sabi pa dito sa aklat ng Roma, chapter 9 at verse 13, chapter 8, verse 9, and then verse 13. Sabi dito, kayo'y wala sa laman, kundi sa Espiritu, kung gayo tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sinamay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya nga, makikita natin mga kasama, na yung Espiritu ng Diyos ay tumitira sa atin kasi tayo po ay templo ng Diyos, na ito po yung dahilan kung bakit kailangan natin pong iingatan yung ating katawan na isang templo ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos, ito po ay nananahan sa templo, na ang templo na ito ay tayo. Na ito po yung prinsipyo kung bakit kailangan nating isailang-alang kung ano po yung ating gagawing habit sa buhay natin. Kasi yung pong Espiritu ng Diyos ay tumitira sa atin. At in fact, ito pong banal na Espiritu, ito po yung tumitira sa atin na nagbabago ng ating likas na makasalanan. Kaya nga sabi dito, kayo'y wala sa laman, kundi sa Espiritu. So, mababasa din po natin to sa aklat ng Juan, chapter 3, na si Nicodemo ay nag-inquire kay Jesus Christ kung paano magkakaroon ng kaligtasan, at ang sinasabi ni Jesus Christ ay dalawang kapanganakan, kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa Espiritu. Ito po yung binabanggit dito. Sabi dito, wala kayo sa laman kundi sa Espiritu. Kasi tayo po ay kailangan mamatay espiritual at mabuhay din espiritual para tayo po ay magtatamo ng kaligtasan. Ito po yung banal na Espiritu ang tatahan sa atin. So sabi dito sa verse 13, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, makikita natin sa talata na
Yun lang po palang pinapatnubayan ng Espiritu, yung pinapatnubayan lang ng Espiritu ng Diyos, sila lang po yung anak ng Diyos. So, ibig sabihin dito, kapag hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sa, in contrast dun sa talata na to, sila po hindi anak ng Diyos. Diba? So, pagsikapan po natin na tayo maging anak ng Diyos, so, paano ba tayo maging mga anak ng Diyos? Kailangan pinapatnubayan tayo ng Espiritu Santo. Sabi dito sa kasunod na talata. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So dito makikita natin na tayo po bilang mga tao na naghahanap ng kaligtasan, naghahanap ng katotohanan, nakikita natin ang katotohanan ay ang utos ng Diyos, kailangan po natin pong susundin. Hanggang kailan? Hanggang next year? Hanggang bukas? Ito po yung nakabanggit dito hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon. So, alam niyo mga kasama, maraming nakasulat sa Biblia na si Jesus Christ ay babalik sa pangalawang pagkakataon. Kaya lang nakakalungkot, nakakapagtaka. Bakit? Kukunti lang yung nangangaral patungkol sa pagdating ng Panginoon na kailangan tayo ay maghahanda. So ano pa? So, sabi dito, may magandang balita. So pag-aaralan naman natin, ano ba yung magandang balita? Sabi dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. So ito po yung good news. Nalalaman na natin yung katotohanan na sa magitan ng katotohanan, dito po malilinis yung ating kaluluwa. Sa magitan ng pagtalima sa katotohanan. So dito, hindi natin makikita, mga kasama, na tayo ay malilinis sa pagpunta natin sa simbahan. So kung pumupunta tayo sa simbahan, di naman natin sinusunod yung katotohanan, useless lang po yun. So nakikita natin ano yung apat na katotohanan, yung kautusan, yung Biblia, si Jesus Christ, yung banal na Espiritu. So ito po yung kailangan nating babalansehin. Paano natin ito susundin at paano ba natin dito pahalagahan itong mga katotohanan na ito. So nakikita natin yung iba-ibang function ng katotohanan. Kaya nga, may magandang balita. So nalaman natin ang katotohanan, alam na natin kung ano yung function nito at ano yung magagawa ng katotohanan sa ating buhay bilang makasalanan. So pero hindi lang puro good news. Mayroon din pong bad news. So ano po yung bad news? Ito po yung nakasulat sa aklat ng pangalawang Tesalonica, chapter 2, verse 9. Sabi dito, siya na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. Yung po palang hindi umiibig sa katotohanan, hindi nila tinanggap yung katotohanan. Ano ang banggit dito sa talata? Sila po ay yung kanilang pagparito, yung kanilang ginagawa ay yung paggawa ni Satanas. Nasa panig sila ng kaaway. Kapag ganun. Kapag hindi po pala tayo umiibig sa katotohanan, magdadahilan tayo na ganito lang ang gusto kong sundin na kautusan. Wala na yung 10 Commandments, 2 na lang. Hindi si Jesus Christ Diyos. Yung banal na Espiritu ay power lang siya ng Panginoon. So kapag hindi malinaw sa atin kung ano yung mga katotohanan na yun, magiging malabo sa atin ang paglilingkod. Magiging malabo sa atin kung paano natin i-fit in, kung paano tayo mag-comply sa mga requirement para po tayo magkakaroon ng kaligtasan. So, delikado ito na nasa panig tayo ng kaaway. Kala natin, nasa panig tayo ng Diyos. Pero, nasa panig pala na tayo ng kaaway. So, isa pa,
May mga naghahanap din kasi ng ng katotohanan na habang hinahanap nila yung katotohanan, ang hinahanap nila yung relihiyon. Na sa kanilang palagay, kapag yung isang relihiyon nakakagawa ng kung ano-anong mga milagro, ay dito na sila papasok. Kala nila ito po yung katotohanan. Pero, mababasa natin dito, sabi dito, siya ng kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Nakakagawa siya ng mga miracle. May mga tanda siyang nagagawa. At yung tao, naliligaw dahil sa mga manifestation na ganito. So kaya nga, kapag hindi natin alam yung katotohanan, paano natin malalaman na ito pala ay sa kaaway? So sabi dito sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 4 hanggang 5, ito pa yung sabi ni Jesus Christ. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So ito pong aklat ng Mateo chapter 24, ito po yung mga tanda bago ang Panginoon babalik sa pangalawang pagkakataon. Dito po natin ito mababasa kung ano pa yung mga sign. And then, ano ba yung sinasabi ni Jesus Christ na isa sa sign? Sabi dito, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Kasi mayroong darating na manliligaw. Ibig sabihin, aakayin ka sa mali. Ano pa? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, hindi lang pala kunti, kundi marami po sila. Na na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So, kaya nga, pansinin nyo, marami ang tao ngayon na, I'm sorry to the word, pero minsan ginagamit na lang para magpayaman. Ang gagawin nila, magtatayo sila ng sarili nilang relihiyon. Na madali lang kasing gagawa ng isang relihiyon, mga kasama, magbubuka lang ng isang grupo at gagawa ka ng laws and bylaws and isesend mo sa Security Exchange Commission, and then pag na-aprobahan, magiging ka ng isang legal na relihiyon. Pero, ang ginagawa ng karamihan, basta may pangalan ni Kristo, akala ng iba, ay yan po ay tama. Kaya nga sabi dito sa mga tanda, bago ang Panginoon darating, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Hindi lang yun. Ang pinakang matinding deception na gagawin ni Satanas, alam niyo kung ano? Si Satanas, magpapakonwere siyang si Jesus Christ. Bababa siya na katulad siya ni Jesus Christ na ipapakita niya na siya ay dazzling being, nagniningning na nilalang. Nagniningning na siya ibababa galing sa langit na yung kanyang boses ay katulad ni Jesus Christ na mapayapa, na full of blessing. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sabi dito, magsisiparito sa aking pangalan na magsabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Mag-ingat kayo dito. Kasi ito ay napakadelikado. Kapag hindi natin alam kung paano ang Panginoon darating, kung paano siya, kung ano ba yung manner ng kanyang pagdating, maaring tayo ay maliligaw. Kasi marami ang magsisiparito sa pangalan ng Diyos na ililigaw ang marami. So ano pa? Sabi dito sa aklat ng awit, Psalm 139 verse 20, sapagkat sila ay nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. So pansinin niyo mga kasama, hindi pala lahat ng nagtuturo patungkol sa salita ng Diyos ay sa panig ng Diyos. Sapagkat sila nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. So, pansinin ninyo. Kaya nga, marami ang maliligaw na mga tao. Bakit? Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Nalalaman natin mga kasama na yung palang Biblia, ito pala'y isa sa katotohanan na kailangan ng tao.
In fact, ano ba yung Biblia? Siya po ay ilaw. Di ba? Kailangan natin ng ilaw sa mundong madilim na punong-puno ng kasalanan. Kaya nga sabi dito, ginagamit ng kaaway ng Panginoong Diyos yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ano pa? Sabi dito, minsan nang maranasang madaya ng ating magulang at naging biktima, ang kaaway ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. So, si Eva at Adan, sila po ay nadaya. Na dahilan kung bakit hanggang sa kapanahonan natin ngayon, hanggang sa generation natin ngayon, walang taong hindi namamatay. Lahat ng tao ay papunta sa kamatayan. At ang kaaway, hindi lang sa pagtukuso kay Eva at Adan, siya nandadaya. Nagpapatuloy siya hanggang sa ating panahon ngayon na meron tao na hindi naniniwala sa existence ng demonyo. Hindi naniniwala sa existence ng Diyos. Diba? Isa din yan sa kaparaanan ng kaaway. Paano yung tao magiging ignorante sa katotohanan. Ano pa? Sabi dito, nais ng Diyos na tulungan ka. Binigay niya ang mga katotohanan bilang ating sanggalang sa lahat ng daya ng dyablo. So, ngunit, kung ito'y itakwil ng tao, wala nang magagawa ang Diyos. So, pinag-aralan natin yung mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi na nagkukulang ang Diyos para tayo ay tulungan. Ngayon, ano ba yung katotohanan? Ito yung ating gagamitin na panukat doon sa mga relihiyon na gusto nating pasukan. Kung saan natin gustong umanib, susukatin muna natin sa katotohanan kung makapasa ba siya sa katotohanan. Kasi, hindi lahat ng relihiyon nagtuturo ng absolute na truth. So, hanapin nyo yung nagtuturo ng absolute na truth na maglilid sa inyo sa kaligtasan. Sabi ito, ngunit kung ito itakwil ng tao, wala nang magagawa ang Diyos. Kapag hindi natin susundin yung katotohanan, ay tayo sa panig ng kaaway. Ano pa? Sabi dito, so anong mangyayari? Sabi dito sa pangalawang Tesalonica, chapter 2, verse 11 hanggang 12, at dahil dito ipadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Kapag yung ganito na yung nangyayari na yung tao talagang ayaw na niyang sumunod sa katotohanan, nakikita ng Diyos na yung tao na ito wala ng pag-asa. Ano mangyayari? Ay, sabi dito, sa kasunod na talata, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nalugod sa kalikuan. Kapag hindi sila sumampalataya sa katotohanan, nagpatuloy sila dun sa mga mali nilang ginagawa, dun sa kanilang mga preconceived idea, dun sa kanilang mga paniniwalang taliwa sa Biblia, ang kanilang irereson, ito yung aking kinalakihan. Ito na yung aking kinagawian. Subalit kung ito po ay hindi align sa Biblia, maglilid ito sa atin sa kapahamakan. Ano gagawin ng Panginoong Diyos? Ito. Sabi dito, as they reject the teachings of His Word, God withdraws His Spirit and leaves them to the deceptions which they love. So kapag ganito, na nire-reject na ng tao, yung salita ng Panginoong Diyos, i-withdraw niya yung impluensya ng banal na Espiritu at hahayaan ng Panginoong Diyos yung tao doon sa paniniwalang kanyang pinaniniwalaan na dito yung gusto niya na dito ay wala sa sa katotohanan ng Panginoon. Napakadelikado nito. Kaya ang Panginoon sa Diyos ng pag-ibig para sa ninyo. Hindi niya pinipersa yung tao kung ayaw sumunod ng tao sa Diyos. Pero hindi na nagkukulang ang Panginoong Diyos sa mga providence para tayo ay magtatamo ng kaligtasan. Para makikita natin ang katotohanan ng malinaw. Hindi na nagkukulang yung Diyos. Tayo na lang yung iniintay niya. So sabi dito, dito na tayo sa panghuli. Ito yung mababasa natin sa aklat ng Juan, chapter 18, verse 33.
36 hanggang 37. So, babalik tayo kay Pilato, mga kasama. So, doon sa una, nagtatanong si Pilato kung ano ba yung katotohanan kay Jesus Christ. So, sabi dito sa 33, sa chapter 18 ng Juan, si Pilato nga ay muling pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus. At sa kanya sinabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? So, nag-i-inquire si Pilato kung si Jesus Christ nga daw ba talaga ay hari ng mga Hudyo. So, anong sagot ni Jesus Christ? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. So, anong nakikita niyo, mga kasama dito sa talatang ito? So, nakikita natin na si Jesus Christ ay namatay doon sa cross. Anong sinasabi ni Pilato kay Jesus Christ? Ikaw bagay hari. Si Jesus Christ, hindi niya straight to the point na sinabi niya na siya'y hari. Pero, implied dito sa mga talata na makikita natin na siya'y hari. Kasi mayroon siyang kaharian. Kaya nga lang, hindi dito sa planetang ito yung kanyang kaharian. At makikita natin na kung si Jesus Christ ay hari, yung hari namatay doon sa cross ng Kalbaryo para lang mabayaran tayo sa ating mga kasalanan. Gaano mapagmahal ang Diyos? Diba? Sabi pa, sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari, ako'y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. So, si Jesus Christ, naparito siya para mag-testify sa katotohanan, para yung tao, hindi siya maliligaw. Hindi siya mapupunta sa kung saan-saan. Kundi si Jesus Christ yung katotohanan na bumaba galing sa langit at nagkatawang tao para malaman natin ng malinaw kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. So kapag pala tayo ay hindi sang-ayon sa katotohanan, hindi tayo nakikinig sa tinig ng Diyos. Kung ano yung gusto natin, ito yung ating sinusunod. Kahit ba yan ay taliwas sa Biblia, kahit ba yan ay hindi nasa katotohanan, yun yung ating sinusunod. Kapag hindi tayo sang-ayon sa katotohanan. Kapag hindi tayo sang-ayon sa katotohanan, napakadelikado niyan. So, dito na tayo magtatapos, mga kasama. I hope na nagkaroon kayo ng I hope na mayroon kayong napulot na aral sa ating tinalakay ngayon patungkol sa mga katotohanan. I hope na nakita nyo ang katotohanan, magkakaroon kayo ng desire na sumunod dito. Magkakaroon tayo ng desire na tuldukan. Magkakaroon tayo ng desire na sumunod sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos na kung saan nandun siya, dun din tayo mamamalagi. So, ang sabi ni Jesus Christ, siya po'y hari. So, mayroong kaharian na ang Diyos ay ino-offer sa tao. Na yung tao, ayaw ng Panginoon na palagi lang tayo nandito sa sanlibutan ito na punong-puno ng kasalanan, puro kahirapan. Ang buhay ay survival. Na kailangan nating maghirap para lang makasurvive, para mabuhay. Pero ang Diyos ay naghahanda ng napakagandang tahanan, napakagandang kaharian na inilalaan niya dun sa mga tao na willing na sumunod, dun sa mga tao na yumayakap sa katotohanan ng Diyos. So, dito tayo papunta. Kapag basahin niyo yung aklat ng Revelation chapter 22, nandyan yung kaharian ng Diyos. Ito yung New Jerusalem, na dito tayo titira, na ito ay pure gold, na ito ay 2,400 kilometers ang haba at ang lapad, na ito ay puro ginto, na dito tayo titira, mga kasama. So, nais niyo ba na makasama
sa pagdating ng Panginoon? Nais nyo ba na yung inyong paglilingkod hindi magiging sayang? Kung ito yung ating gusto, nais ko kayong ipanalangin bago tayo magtapos. O dakila at mahabaging Diyos, Ama naming banal na ang tahanay nasa manangit. Panginoon, nagpapasalamat ako sapagkat pinahintulot nyo, Panginoon, na matapos ang bidyong ito, bagamat ito'y naputol, binigyan nyo ako, Panginoon, ng panahon para ipagpatuloy ito at maipakita ito sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Panginoon, abang lingkod ninyo ako na nagpapagamit sa inyo. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa mga kasalanang nagagawa ko. At dinadalangin ko rin ang mga tagapanood ng bidyong ito na sana magkakaroon sila ng desire na kilalanin pa kayo ng malalim. Na magkakaroon sila, Panginoon, ng desire na mag-i-inquire ano yung kailangan nilang gawin para magtatamo ng kaligtasan. Ano yung effort na kanilang gagawin para mapakita sa inyo, Panginoon, na minamahal namin kayo. Panginoon, ang lahat po ito aking dinadala. Pagpalain nyo in special way ang mga taong nakikinig ngayon, ang mga taong nanonood ngayon, sa pangalan po ng aking Panginoon Jesus. Amen. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran?